Ugnay pa rin ang paghagupit ng Bagyong Pablo, partikular sa Compostela Valley. Mga kapanayam natin si Mines and Geosciences Bureau Director Leo Hasareno. Magandang umaga po, Director Hasareno. Magandang umaga po, Hawis, sa mga kababayan po natin. Magandang umaga po. Sa datos po ng inyong ahensya, ay tinuturing na disaster prone ng ilang barangay sa New Bataan, Compostela Valley. Alam po natin na yung NDRRMC, ang pangunahing ahensya, nagbibigay babala. Pero ang DNR ba nagpaalala rin sa lokal na pamahalaan na peligro yung lugar na yun? Maraming beses po. Ang pinakahuli po ay yun isang araw po bago dumating si Typhoon Pablo. Lahat po ng ating regional office ay binigyan po bawat local government ng advisory. Ang maganda po sigurong ehemplo yung pong ginawa natin sa New Bataan, na kung saan ay sinabihan po natin na yun hong mismong barangay Andap na kung saan nagkaroon ng sakuna ay nasa flood prone area po yun. Kaya dapat ay magkaroon po ng evacuation sa lugar po na yun. So pakipaliwanag naman po sa amin kung bakit po sinasabi ng DNR at saka ng mga scientifico na flood prone at landslide prone ang barangay na yun at marami pang lugar sa New Bataan, Compostela Valley. Ang landslide prone area po kasi sa New Bataan at sa Compostela Valley ito yung mga bulubunduking lugar na kung saan ay matatarik ko ang slope at marurupok na mga bato. Ang tawag po natin dyan ay highly weathered na po sila. Pagkatapos po ay factor din po yung denudation, yung wala na kakulangan ng mga puno. At ganun din yung mga mining operation po na ginagawa sa mga lugar po na yon na nagpapalubha din po sa sitwasyon. Sa flooding naman po, ito pong may mga lugar po kasi dyan na low-lying valley na sila po yung natural po na daanan ng tubig. So, pareho pong flood prone sa landslide prone po yung mga karamihan po sa lugar sa Compostela Valley. So, sa madaling salita, Director, parang kombinasyon ng mga iba't ibang factors, deforestation, yung wala nang kapuno-puno yung ibang lugar, tapos ay nagmimina pa at ang mga tao. Tapos sinasabi nyo, parang natural na daanan pa ng tubig yung lugar. Natural po daanan ng tubig at dagdagan po natin na ito pong Typhoon Pablo may dala po itong mas marami pong tubig ang dala nito. At ang isa po ang faktor na dapat pong matandaan po natin, itong bagyong ito ay dumaan sa isang lugar po na hindi po familiar sa bagyo. Matagal na hong panahon na nagkaroon ng bagyo po dyan. Sabi ko nga po ay kung itong bagyo po ay dumaan sa Bicol, Samar o Cagayan, iba po siguro naging resulta kaysa sa nangyari po ngayon. So ano yung pwede sana nilang gawin kung sanay sila sa bagyo? Sinasabi nyo ba na yung ibang tao hindi nagsilikas kaya sila naapektuhan itong bagyo? Ganun po ang lumalabas sa analysis po natin. Kung sana tingnan po natin yung kapitbahay pong probinsya ng Surigao del Sur, Surigao del Norte, Cagayan de Oro, makikita po natin na ang casualty po ay nasa minimum dahil po sa talagang sinunod po yung mga advisory po ng pamahalaan. Subalit sa case po ng Compostela Valley, marami pong lugar na diniklara po na natin na hazard prone. Subalit ay nandun pa rin mga kababayan po natin. So yun po ang naging dahilan kung bakit mataas po ang ating casualty. So ayon sa inyong assessment, dapat hindi na dapat tinitirhan yung lugar na yon? May mga danger zones po tayo na identify diyan. Na ang ibig pong sabihin niyan ay no man's land na po yan. At doon naman po sa ibang lugar na flood prone po, ang dapat po dyan sana ay sinusunod na mga nakatira yung magandang yung mga warning system para po pag may darating ko ng mga bagyo, madali pong mailikas at maiwasan po yung casualties. Anong bahagi ng nitong New Bataan ang sinasabi niyong no man's land dapat? Dapat wala na talagang nakatira dyan. Malaking bahagi ba? Kalat-kalat po yan. Hindi naman po isang diretsong lugar yan. Naituro na po natin sa mga local government units yan na dapat po ay paalisin ho yung mga nakatira. Basically po, nandun sila sa mga namapa po natin na landslide prone. Sa geohazard map po natin ay kulay pula ho yan.
At yun naman hong flood prone ay kulay purple po ang makikita ho sa mapa. At gaano katagal na po itong assessment nyo ng mga no man's land? Matagal na po. Umpisa pa ho ng 2007, 2008 ay na-disseminate na po natin yung mga GeoHazard map sa buong kapuluan ho. Lahat po ng munisipyo sa buong Pilipinas ay meron ho mga GeoHazard map at alam po nila yung mga danger zone na yan. Ganun na rin po yung mga relocation site. Alam na po nila yan. At sa pagkaalam nyo, inaksyonan ba ng lokal na pamahalaan na itong sinasabi nyong hazards o hazard zones dyan sa lugar na yan? Ang classic example po natin ay yung Cagayan de Oro City ho, sa Misamis, na talaga yung mga na-identify natin na relocation site, doon po ini-transfer yung mga settlements na nasa loob ho ng mga flood-prone areas. Pero dito po sa Compostela Valley, sir? Sa Compostela Valley ay lumalabas po sa ating evaluation na hindi po na-actionan yung mga advisory po ng DENR sa mga geohazard areas. Okay, balikan po natin yung pagmimina. Sinabi nyo na isang factor yan kung bakit nag-landslide po yung area. No? Ano po yung status ng mining dyan? May mga permit ba? Puro small scale ba? O may large scale mining din ba yung lugar? Sa Compostela Valley ay meron ho diyang isa-dalawa hong mina na meron hong mining contract na large scale. Subalit ay karamihan po dyan ay mga undocumented ho na mga small scale mining operation. Wala ho sila mga permit at sa madaling sabi po ay illegal at karamihan po dyan ay nakalugar po doon sa mga natural na ho na landslide prone areas. Kung maalala po ninyo yung nangyari po sa Pantukan ng isang taon na nagkaroon ho ng mga casualties, yan po ay mga landslide prone areas na may mga small scale mining operation. Okay, maraming salamat sa inyong clarifications, Mines and Geosciences Bureau Director Leo Hasareno.